Mag-iisang taon na rin mula nung makilala ni Gemma si Don Bosco at iuwi siya sa tahanan nito. Nahulog at minahal siya ni Don Bosco. Kaya't sa maikling panahon ay ipinakilala siya ni Don Bosco sa nag-iisa nitong anak na lalaki bilang fiancé. Ipinaalam rin ni Don Bosco sa lahat ang kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Gemma, are you okay with that? Magpapakasal tayo sa susunod na 3 buwan nitong taon. Masayang ibinabalita ni Don Bosco kay Gemma ang ginagawa nitong preparations para sa kanilang nalalapit na kasal. Yes, lahat naman ng ginagawa at gusto mo. Nakasunod lang ako at susuporta sa'yo. Masaya ako. Nakangiti si Gemma, but sa isang parte niya, may pagdadalawang isip at pag-aalala. Too happy? Dugtong niyang sinabi ulit nang hawakan siya sa mga kamay ni Don Bosco. Si Don Bosco ay isa sa mga mayayamang negosyante at residente ng bayan ng San Rafael. Ito rin ay nagmamay-ari ng naglalakihang bukirin at hasyenda. Marami itong mga alagang baka, kalabaw, kambing at iba't ibang hayop, kasama na doon ang ilang daang baboy sa may dulong bayan ng San Antonio. Doon kasi nakabili ng malawak na piggery si Don Bosco. Mapalad talaga ako sa iyo, Gemma. Pagkaano ay hinalikan siya sa kanyang kamay at pinisil iyon. Napakaswerte ko din sa iyo, Bosco. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging maayos at magaan lahat ng takbo. Hindi gaya noon. Nalulungkot muli siya. Sa tuwing naaalala niya ang naging buhay niya ng mga panahong mag-isa pa siya at hindi pa dumadating sa buhay niya si Don Bosco. Napakahirap at napakabigat. Solong anak si Gemma ng mga yumao niyang mga magulang. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin at tiyahin na sobrang pinagmalupitan siya habang siya ay nakapisan sa mga ito. Walang araw na hindi siya sinasaktan o pinamumuka sa kanya na isa lang siyang pabigat sa pamilya ng mga yon. Hampas lupa, iyon ang palagi niyang naririnig mula sa anak ng mga yon. Patay gutom at walang kwenta, sabi ng bunsong anak ng mga yon. Sa edad 20 anyos na pag-isipan niyang bumukod at wag na pumisan sa mga yon. Nagsarili siya mula nang lumayas siya. Pinagsusumikapan niya lahat para mabuhay ang sarili. Nagtrabaho siya lahat ng trabaho. Pinasok niya upang mabuhay at maitawid ang pang-araw-araw niya, kasama doon ang pambayad niya sa boarding house, pambayad sa school projects and her food allowance. Madalas kinukulang siya sa lahat. Dumadating siya sa punto kung saan ang 3 beses na pagkain sa araw-araw ginagawa niyang 2 o 1. Tubig na lang sa mga oras na wala na siya talaga mahugot sa kanyang bulsa. Tumahimik ka na? Nahalata ni Don Bosco ang bigla niya pag-iisip ng malalim dahil sa pagbabalik tanaw niya sa nakaraan. Wala naman, binalikan ko lang yung mga panahon kung saan mag-isa pa ako sa buhay. Mga panahong nahihirapan ako pagkasyahin ang gagarampot kong kinikita sa mga part-time job ko. Tumawa ng may ngiti sa mga labi si Don Bosco. Pinagtatawanan mo na naman ako. Pinagdikit niya ang mga labi niya at ngumuso. Hanggang ngayon kasi, bakit inaalala mo pa din ang nakaraan mo? Huwag mo na balikan lahat iyon, dahil malayong bumalik ka pa sa lugar na alam kong ayaw mo na rin balikan sa hinaharap. Dito sa bahay ko, malaya kang gawin lahat, at kung ano man gustuhin mo, handa akong suportahan ka at samahan. Ganon kita nagustuhan, dahil kahit kailan never ko nakita pinanghihinaan ka. Lalo nung mga panahong ikaw naman ang nasasandalan ko at nakakapitan. Oh, ikaw din naman, sabi ni Gemma. Huwag mo na din balikan iyon. Magaling ka na at malakas. Malayong babalik ka pa dun sa hospital. Saad ni Gemma. Sa hospital si Don Bosco at Gemma nagkatagpo at nagkakilala. Isang nurse si Gemma. Nagtatrabaho siya sa hospital kung saan noon nadala si Don Bosco at na-confine. Malala ang hika nito at tila ba hindi na magtatagal ng mga oras na yon nang dalhin dun si Don Bosco. Kaya lang si Gemma matiyaga siyang madalas dalawin at puntahan si Don Bosco sa kwarto nito. Pinalalakas ang loob ni Don Bosco at madalas kwentuhan ng mga bagay-bagay na maaaring makapagpalakas sa nanghihinang kalooban ni Don Bosco. Simula noon naging magkaibigan si Don Bosco. Tumagal ng ilang buwan ang gamutan ni Don Bosco at kinuha nito si Gemma bilang kanyang private nurse. Doon nagsimula maging mas malapit ang dalawa at mahulog si Don Bosco kay Gemma. Walang tinago si Gemma kay Don Bosco.
Sinabi at kinukwento niya kay Don Bosco ang lahat ng tungkol sa naging buhay niya bago siya naging nurse at nakapagtrabaho sa hospital na yon. Sabi ko naman sa'yo, Bosco, hindi ko kailangan ng pera mo o kahit anong luho. Masaya na ako nakasama kita dito sa napakalaking mansyon. Sapat na sa akin yon at makita kang malusog. Ngunit bakit ganon? Malalim ang buntong hininga ni Gemma. Marahil may ibang dahilan pero lahat naman ng sinabi niya ay totoo. Wala siyang interes sa yaman ni Don Bosco. Ngunit maraming tao sa paligid nila ang nagsasabi na pera at kayamanan lang ni Don Bosco ang habol niya. Doon siya labis na nag-aalala ang mahusgahan siya ng iba at sabihan na ginagamit niya lang si Don Bosco para makaahon sa buhay at matakasan ang kahirapan kung saan nanggaling na siya. Walang katotohanan lahat ng yon. Tapat siya sa hangarin niya kay Don Bosco. Nahulog at minahal din niya ito. Ngunit bakit parang magulo ang isipan niya ngayon? Nagbago na ba ang nararamdaman niya para kay Don Bosco? Ngunit sino ang dahilan? Sino ang taong ngayon nilalaman at sumasakop sa damdamin niya na inilayan niya na nun pa kay Don Bosco? Bakit parang nagulat ka? Ikaw pala, Carl. Wika ni Gemma. Si Carl ay anak ni Don Bosco, kaysa isang anak na legitimate at may mga illegitimate child si Don Bosco. Lahat ng mga naging ina ng mga anak nito sa labas ay hindi napakasalan ni Don Bosco dahil sa mama ni Carl nung nabubuhay pa ito. Mahal ni Don Bosco ang mama ni Carl. Nadala lang si Don Bosco noon sa mga pang-uudyok at panunukso ng mga kaibigan sa tuwing isinasama sa bar. Kaya nagawa nito magkaroon ng mga anak sa ilang babae na nakilala sa bar. Bata pa noon, si Don Bosco at mapusok. Mayaman kaya't marami ang nagnanais mapasali sa pamilya nito. Si Papa? Nasa kwarto niya, sagot ni Gemma. Baka gising pa, puntahan mo muna siya. Okay, salamat. Lumakad si Carl at iniwan siya para puntahan ang ama. Isang buwan na lang ang natitira sa papaparating na kasal ni Gemma kay Don Bosco. Masaya ang nagiging paghahanda ng lahat. Masigla palagi si Don Bosco. Kahit busy sa kanyang negosyo, nagagawa pa rin nito bigyan ng oras ang paghahanda sa nalalapit nilang kasal. Gemma, gusto ko naman magbakasyon ka muna. Pumasyal ka dun sa isa sa mga hasyenda ko sa bayan ng San Antonio. Gusto ko sana makita mo ang lugar na yon bago tayo ikasal. Masaya man ang pagbabalita ni Don Bosco sa request niya kay Gemma. May bahid din yun lungkot dahil hindi niya masasamahan si Gemma. Kailangan ni Don Bosco magpunta sa malaking nayon. May aasikasuhin itong about sa ilan sa kanyang mga negosyo. Si Carl, pinakiusapan ko siya. Inutusan ko din siyang samahan ka sa pagbisita mo sa hacienda. Sabi ko, ilibot ka niya sa lugar para maging pamilyar ka. Ayos lang naman ako dito. No need. Kahit dito na lang ako at wag na pumunta doon. Pag hindi ka na busy sa trabaho, saka tayo pumunta. Suhestyon ni Gemma. Para kay Gemma, mas gusto niyang wag na tumungo doon kung hindi niya kasama si Don Bosco. Nakakaramdam siya ng bahagyang pagkailang kung sakaling makakasama niya si Carl sa paglilibot sa hacienda ni Don Bosco. Okay lang. Tumungo ka na doon kasama ni Carl. Nasabi ko na rin sa kanya at bukas ng umaga aalis kayong dalawa para magtungo roon. Okay. Sa susunod sana ikaw na yung kasama ko. Promise. Wika ni Don Bosco binigay kay Gemma ang hawak nito na baso na may laman lamang juice. Uminom ka muna. Alok nito kay Gemma. Salamat after nila kumain ng merienda. Nagpaalam muna si Don Bosco upang pumunta sa isa sa mga kumpare nito. Sakay ka na. Ipinagbukas ni Carl si Gemma ng pinto. Nag-giveaway si Carl ng kapirasong espasyo upang makalulan si Gemma sa loob ng sasakyan. Isuot mo yung seatbelt. Okay, salamat. Sinunod ni Gemma ang sinabi ni Carl. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan, agad niya ginawa ang binilin ni Carl. Umikot si Carl mula sa labas papunta sa kabilang side sa driver's seat. Punong-puno ng katahimikan ang loob ng sasakyan ni Carl. Wala sa kanila ang nagsasalita kung wala naman itatanong ang isa sa kanila. Okay ka lang ba? Binasag ng katanungan si Gemma. Paanong okay lang? Nagtaka si Gemma sa tanong ni Carl. What I mean is, talaga bang okay lang sa'yo magpakasal kay Papa? Nilingon ni Carl si Gemma habang nagmamaneho. Wala naman akong dahilan para umatras. Saka mahal ko din naman ang Papa mo. Wala akong dahilan para saktan siya at lokohin.
ba't may bahid ng maliit na kasinungalingan? Sa ngayon, alam naman ni Gemma na mayroong nagbago sa kanya sa sinasabi niya na pagmamahal para kay Don Bosco. Naguguluhan ang isipan niya at kalooban, pero ganun pa man, nais niya pa rin ituloy ang kasal nila. Ayaw niya mapahiya si Don Bosco sa maraming tao at hindi niya kakayanin makita masaktan ito ng dahil sa kanya. Sure ka? Oo naman. Mukha bang nagbibiro ako o hindi sigurado sa mga sinasabi ko? Kanina nakatingin siya kay Carl. Ba't bigla na lang napaiwas ng tingin si Gemma? Bakit parang nararamdaman ko hindi ka na totoo pagdating sa nararamdaman mo kay Papa? Parang may pag-aalinlangan. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Gemma, hindi na nagawa pang bumalik ng tingin kay Carl. Talaga bang mahal mo si Papa, Gemma? Bakit mo tinatanong? Pinagdududahan mo na din ba ang intensyon ko sa pagmamahal ko sa Papa mo? Gaya ka na din ba ng marami sa mga nagsasabi na pera lang ang habol ko sa Papa mo? Sa pamilya niya, kaya ako pumayag magpakasal kay Bosco. Not like that. What I mean, sure ka bang magiging masaya kay Papa kung makasal kayo? Bakit inaalam ni Carl ang bagay na yon? Napapaisip si Gemma sa way ng pagtatanong ni Carl. Oo naman. Ba't malalim din siya na pabuntong hininga pagkatapos? Huwag kang mag-alala sa Papa mo. Wala akong dahilan para lokohin siya at iwan sa kasaktan. Yung pinangako ko sa kanya, sure ka na gagawin ko, oras na makasal kaming dalawa. Sa pera ng pamilya nyo. Nakapag-usap na kami. Makakaasa ka na wala ako kahit anong intensyon sa yaman nyo. I know that kaya lang kasi, Gemma, panandalian tumigil si Carl. Kung ano man ang gusto nito malaman sa kay Gemma, ang ikinakaba ngayon ni Gemma. Naguluhan tuloy si Gemma. Gemma, alam mo na, di ba? Humigit muna si Carl ng hangin sa pinakamalalim na mapaghuhugutan. Saka ulit nagsalita. Last time I told you about my feelings. Dun bumuhos lahat ng pwede magpagiba kay Gemma. Ang pader na inilagay niya at tinukuran niya pa para maging mas matibay. Ngayon, tila plano gibain ni Carl. Gemma, I like you. Ayaw kong magpakasal ka kay Papa. I don't like makasal ka sa kanya dahil ikakamatay ko. Pagkamin ulit ni Carl. Isang buwan na rin ang nakakalipas mula nang umamin si Carl sa nararamdaman nito para kay Gemma. But Gemma didn't accept it. Ayaw niya maging dahilan niyon para masira ang mag-ama. Kaya pinanatili niyang sekreto kay Don Bosco. Hindi niya ipinaalam at nanatili siyang tikom ang bibig. Madalas pa nga ay umiiwas na din siya kay Carl. Kung magkakasalubong sila, mabilis siya kumikilos upang wag napansin ni Carl ang pag-iwas na ginagawa niya. Carl, I'm sorry. Tugon niya kay Carl. Ayaw niya talaga pumunta sa hacienda ni Don Bosco na kasama si Carl. Alam niya mauulit at mauulit lang ulit ang naging pag-amin nito. Mas nasisira ang isip ni Gemma na itinalaga niya na sa kasalanan na magaganap sa pagitan nila ng papa ni Carl. Sorry kasi hindi ko hangarin ang sirain kayo mag-ama. Ang gusto ko lang masaya at tahimik na pamumuhay kasama siya. Yung nararamdaman mo never kong kayang suklian. Kaya pasensya. Sumabog ang apoy sa pagitan nila. Si Carl hindi nakapagpigil, ginagap agad ng halik sa labi si Gemma. Sinasabi mo lang yan. Alam kong gusto mo din ako. Patuloy si Carl sa paghalik sa kanya at hindi hinayaan makawala pa si Gemma. Nagkaroon ng pagkakataon mapatigil at mapasandal sa malaking puno ng niyog si Gemma. Dahil doon naging pagkakataon iyon kay Carl upang masakop si Gemma sa mga nagliliyab niyang halik. Ang dalawang kamay ni Gemma, hawak ni Carl at nagawang iangat upang makontrol at wag magawang makapalag ni Gemma. Carl! Malakas na tawag ni Gemma sana sa pangalan ni Carl, ngunit walang boses ang lumabas at namutawi sa kanyang bibig. Dahil mabilis si Carl, nagawa nito takpan ng isang palad ang kanyang bibig upang wag makagawa ng ingay at makasigaw. Nagawang pasyalan ni Carl ang buong katawan ni Gemma. Naging malaya ito at walang magawa hadlang o patigilin ni Gemma si Carl. Tumulo na lang ang luha ni Gemma sa labis na sakit at kirot. Sa unang pagkakataon, may taong kumuha ng sapilitan ng kanyang pagkababae. Masama ang loob at masakit para sa kanya ang ginawa na yon ni Carl. Pagkatapos ni Carl makuha ang dapat makuha. Binitawan nito si Gemma. Hinayaan ni Carl makakala si Gemma
sa mahihigpit nitong pagkakahawak sa mga braso nang magpumiglas kanina. Napagod si Carl, umiiyak si Gemma. Tinitignan lang ni Carl si Gemma at walang salita o sorry na namutawi sa bibig. Kinuyom ni Gemma ang kanyang dalawang kamay. Nakapatong sa kanyang dalawang binti habang umiiyak. Pakiramdam niya sobrang dumi niya ngayon dahil sa sapilitan pagkuha ni Carl sa kanyang pagkababae. Iyak nang iyak si Gemma, pero si Carl iniwan siya doon mag-isa pagkatapos pulutin ang lahat ng damit nito na nagkalat sa paligid, kung saan nangyari ang lahat ng hindi dapat nangyari sa kanila. Si Carl talaga ang dahilan bakit nakakaramdam ng takot at pag-aalala si Gemma sa paparating niyang kasal kay Don Bosco. Nangangamba siya at kinakabahan, kaya't may oras na nagdadalawang isip na siya. May time na gusto niya kausapin si Don Bosco about sa pag-aalinlangan na nararamdaman niya ngunit hindi niya magawa. Ayaw niya magalit si Don Bosco at pag-isipan siya ng masama. Ayaw niya maisip ni Don Bosco na nagawa niyang lokohin ito matapos ng mabubuting bagay na ipinakita nito sa kanya. Iyon ay dahil kay Carl. Lahat iyon ay dahil sa anak ni Don Bosco na nag-umpisa na sakupin at guluhin ang isipan ni Gemma. Ba't ano na gagawin niya ngayon? Paano niya ipapaliwanag kay Don Bosco ang nangyari sa kanila ni Carl? Lumayas ka! Hindi pa nagagawang pumasok sa loob ni Gemma. Mula sa labas sigaw agad ni Don Bosco pagkakita sa kanya. Sinira mo ang tiwala ko, sabi nito sa galit na galit nitong emosyon. Sinira mo ang tiwala ko, Gemma, sabi nito muli. Ginamit mo nga lang pala talaga ako, tulad ng sabi ng marami. Isa kang mapagsamantala na babae. Nagkakamali ka, Bosco. Ako ang nasira dito. Naglaglagan ng luha sa mata ni Gemma. Ang anak mo ang sumira sa akin. Kinuha niya ang pagkababae ko. Sinira niya ako. Isa na akong maruming babae at hindi ko na magagawang magpakasal sa'yo. Napaluhod si Gemma sa baitang ng bahay ni Bosco papasok sa pinto. Kaya ako nagpunta rito hindi para ipaliwanag ang sarili ko, kundi para linisin ang sarili ko sa ginawa ng anak mo. Alam kong maling-mali na magpakasal pa ako sa'yo. Sabi ni Gemma, ako na ang aatras. Isipin mo na lahat ng gusto mo isipin sa akin. Pero kailanman hindi ko inisip sirain ka o lokohin. Totoo lahat ng mga hangarin ko sa pagpasok sa buhay mo. Minahal kita ngunit pansamantalang tumigil si Gemma. Aaminin ko na nagkaroon ako ng pag-aalinlangan sa kasal nating dalawa. Iyon ay dahil sa anak mo. Ngunit mas pinili ko ang ituloy ang pagpapakasal ko sa'yo dahil mahal kita. Ang magkabilang nakakuyom na mga kamay ni Gemma, kinatok niya sa lupa. Gagap ng bibig niya ang kanyang labi at kagat ng mga ngipin na naghihimutok ng gamit sa nangyayari. Nagkakamali siya. Pa, huwag kang maniwala sa kanya. Inakit niya ako. Pagtatanggol sa sarili ni Carl. Inakit niya ako pa. Umpisa pa lang inakit niya ako at nagpakita ng kakaibang pakikitungo sa akin kaya't nadala ako. Sabi niya, mahal niya ako. Pera lang ang nais niya sa'yo kaya't magpapakasal siya sa'yo upang makuha ang kayamanan mo, oras na mamatay ka. Tapos, nangako siya sa akin papakasalan niya ako sa oras mawala ka na dito sa mundo. Gawa-gawang kwento ni Carl. Ngumiti ito may bahid ng pakikipaghimagsik at pakikipaglaban. Baka sa mukha ni Carl, hindi magpapatalo. Alam mo ba pa? Sabi niya sa akin, gagawa siya ng paraan para hindi ka maging balakid sa aming dalawa. Dugtong ni Carl. Kaya huwag kang maniwala sa pinagsasabi ng sinungaling na babaeng yan. Isa siyang demonyo may masamang intensyon sa ating pamilya. Pinandilata ni Gemma si Carl. Nag-aapoy ang tingin niya kay Carl. Gusto niya ito saktan sa lahat ng mga ginagawa na kasinungalingan. Lahat ng gawa-gawa nitong paratang at palusot dahil sa ginawang pang-rape sa kanya. She's the victim. Bakit kailangan siya ang madiin at palabasin masama ni Carl? Humahagulgol ng iyak si Gemma. Lumayas ka! Pinagbabalibag kay Gemma lahat ng gamit niya. Huwag ka na magpapakita pa sa amin. Huwag na makakatungtong dito sa mansyon. Lalo na dito sa bayan ng San Rafael. Kung hindi, baka I can't stop myself na ipagdampot kita sa mga pulis. Bosco, kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Carl. Kasinungalingan lahat. Gemma trying to defend herself. Not because gusto niya pa manatili sa mansyon. Not because wala siyang mapupuntahan. Kahit yun ang totoo.
But she wants to defend herself. Dahil sinira na ni Carl ang pagkatao niya. Mas sinira pa siya dahil sa lahat ng mga gawa-gawa nitong kasinungalingan. Ayaw ko na marinig lahat ng sasabihin mo. Umalis ka na. Huwag ka na magpapakita. Bumaba ang boses ni Don Bosco. Emotional pa rin ito mula sa nangyayari. Hindi matanggap ang nangyari sa kanila ni Gemma. Umalis ka na if ayaw mong ipadampot kita. Pumasok na si Don Bosco mula sa loob. Naiwan si Carl sa labas na kangisi at tila natuwa sa palabas na nangyari. Gusto ni Gemma sugurin ng sapak si Carl, but she chose na wag na lang. Pinulot niya lahat ng damit at gamit na nakakalat sa lapag. Pinunasan niya ang kanyang luha na walang tigil na bumabagsak. Sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako at sisiguraduhin kong pababagsakin kita, Carl Nolasco.